Ang in-offer ng Tonic sa akin guys na loan amount ay mula 5,000 pesos hanggang 20,000 pesos. So halimbawa guys, itong 5,000 muna ang hiramin ko. So i-click ko na itong continue. Hi guys! Maligayang araw ng Sabado po sa lahat. January 18, 2025. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-apply ng loan sa Tonic Bank. Sa mga di pa nakakaalam tungkol po nitong Tonic Bank, ang Tonic ay isang digital bank at ito ang pinakaunang neobank dito sa Pilipinas. Ang ibig pong sabihin ng neobank, ito po ay isang financial technology company na nagpro-provide ng mga banking services online tulad po ng checking accounts at debit cards sa pamamagitan po ng mobile app. Registered din po ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas guys. So safe po ang ating pera na i-deposit dito. Ang pagkakaiba lang nitong neobanks guys kung ikukumpara natin sa ibang tradisyonal na mga bangko, ang neobank ay isang typically digital only. So wala po siyang physical branch guys. Ang neobanks ay nag-o-offer lamang ng low rates and competitive rates. Napakadali lang po mag-apply ng loan dito guys. Real time ang disbursement sa ating Tonic account kung sakaling ma-approve ang ating loan application. Wala raw credit history at wala rin daw collateral na kinakailangan. Ang monthly add-on interest rates ay nasa 4.84% lang daw po. Wow, okay ah. At may tatlong term na pagpipilian natin guys, mula 6 months, 9 months hanggang 12 months. Minimal documents lang daw ang ni-required guys. Isang valid ID lang daw at kailangang may Tonic account po tayo. So bago po tayo makapag-apply ng loan dito guys, ay kailangan pang may Tonic account po tayo, syempre po. At ituturo ko rin po sa inyo niyan guys, kung paano gumawa ng Tonic account. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito guys dahil ituturo ko rin po sa inyo kung paano mag-request ng debit card online. At ang lahat ng yan ay step by step ko pong ituturo sa inyo. But before anything else, sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So, let's start. Ito, panoorin nyo. So, ayan po guys, bago po tayo mag-apply ng loan, ay syempre gagawa muna tayo ng account. Sa mga wala pang Tonic account, sundin nyo lang po ang gagawin ko. Dadaan muna tayo sa Play Store para i-download ang Tonic Bank app. I-search na natin sa search bar ang Tonic. At ito po yun guys. Tonic Fast Loans and Deposits. Tonic Digital Bank. At para sa buong detalye ng bangkong ito, pindutin nyo lang po itong about this app. So ngayon guys, i-install na natin. At ayan po, installed na po siya. So ngayon, i-open na natin. I-click na natin itong allow and then click while using the app. At click pa rin natin itong allow. Welcome to Tonic, the first neobank in the Philippines. I-click lang natin itong what's a neobank. A neobank is 100% digital. That means fast, do stuff like opening an account and getting a loan in just minutes. I-click lang natin itong tell me more. Loans have never been easier. No credit history and collaterals. No problem. Get a fast free loan quick with minimal docs needed. Click lang natin itong tell me more. You'll also get a virtual debit card instantly. Ready to use for online shopping and payments. I-click lang natin itong nice. So next guys, i-click lang natin itong I do. And then click while using the app. So ito po ang first tip guys. Kukunin ng Tonic ang ating active mobile number. At pagkatapos nating malagyan ang ating mobile number guys, ay i-click natin itong next na nasa baba. A few house rules.
So ito na po yung terms and conditions ng Tonic guys. So ang gagawin natin dito ay i-click natin itong may maliit na bilog dito sa baba para malagyan ng check to confirm that we have read, understood, and agreed the terms and conditions of Tonic. And then click natin itong agree and continue. At ito po yung data privacy statement ng Tonic. I-click pa rin natin itong may maliit na bilog para malagyan ng check. And then click natin itong agree and continue. At mag-send ng OTP ang Tonic sa ating mobile number na nilagay. At pagkatapos natin malagyan ng OTP guys ay automatic na po itong magni-next. And then dito sa second page guys ay may pagpipilian po tayong nationality. Kung tayo ay Filipino or Filipina, i-click lang natin itong yes, I am Filipino or Filipina. Kung hindi naman, itong no, I am not. I have a different nationality. So ito ang pipindutin natin kapag tayo ay dayuhan. Next po ay kailangan na ng Tonic ang ating facial identity, ang ating valid ID, at ang ating digital signature. So ngayon, i-click na natin itong Initiate Face Identity Scan. Ito na po yung mag-selfie tayo guys. Picturean natin ang ating mukha. I-click lang natin itong Show Me the Tips. So ito po yung unang tip sa pag-selfie. Kailangang maliwanag ang paligid. I-click lang natin itong OK. Kailangang plain ang background guys. Hindi yung maraming kulay. I-click lang natin itong Got It. Tanggalin ang salamin. And then i-click lang natin itong Done. At kailangan raw nakatayo ang ating cellphone. And then i-click natin itong Good to Know. Kailangan ilagay natin ang ating mukha sa frame. And then click na natin itong Initiate Face Identity Scan. At ito na po guys, kailangan itapat natin ang ating mukha dito po sa frame. At kapag okay na po, i-click natin itong may bilog dito sa baba. And then i-click natin itong Let's Use the Scan. Next po ay ang ating valid ID na naman ang ating pipicturan. At ito po yung mga valid ID na tatanggapin ng Tonic guys. Driver's license, passport, postal ID, PRC ID, SSS ID, UMID at National ID or Phil ID. At dahil driver's license ang available sa akin, ito po ang pipindutin ko. And then i-click natin itong Let's Scan this ID. At ito po yung mga bawal guys sa pag-picture ng ating valid ID. Huwag raw gumamit ng flash. Huwag raw takpan ang kahit saang party ng ID. Sisiguraduhin daw natin na ang buong ID ay nasa loob ng frame. Katulad nito guys. So ngayon, i-click na natin itong Start the Scan. At automatic na po itong magka-capture guys. And then i-click natin itong Submit Front ID Scan. Next po ay ang likod na naman ng ating valid ID ang ating pipicturan. At ito po yung sample. And then i-click natin itong Continue to Scan Back of ID. Auto capture pa rin ito guys ha. And then click natin itong Submit Back ID Scan. And then automatic na po diyang nakalagay ang ating ID number at ang expiry date na nakalagay sa ating valid ID. I-double check na lang natin kung tama po ba. At kapag okay na, i-click lang natin itong Looks Good. And then pagkatapos nyan guys, i-click natin itong This is the button you need to tap. So ito na po yung first page ng kanilang form guys. Let's get to know the real you. So automatic na pong nakalagay ang ating personal information dito guys na nakalagay sa ating valid ID. Ang ilalagay na lang natin dito ay ang ating birthplace, kung saang lugar po tayo ipinanganak. At pagkatapos nating malagyan ay i-click na natin itong continue. Next pa ilagay na natin dito ang ating address tulad po ng ating country of residence. Next po ay ang ating zip code. Next po kung anong province, kung anong city or municipality, at barangay.
At pagkatapos natin ma-fill upan ito, i-click natin itong next. At dito sa next page guys ay ang ating work information. Tulad po ng ating source of funds. So may pagpipilian po tayo dito guys. Ang pinili ko po dito ay itong income from business. And then dito sa current employment status, may pagpipilian din po tayo at ang pinili ko po dito ay business owner. And then dito sa nature of work, ang pinili ko dito ay owner. And then dito sa industry, ang pinili ko po dito ay itong tourism, hotels, and resorts. At pagkatapos nating ma-fill upan, i-click natin itong continue. Are you sure or you are not? Ang pinindot ko dito guys ay itong none of the above. At pagkatapos nito guys, i-click natin itong next. At dito sa next page guys, ay kukunin na ng Tunic ang ating email address. Next po ay ang ating mother's maiden name, ang buong pangalan ng ating mother sa dalaga pa. Next po ay itong define our banking relationship. At may pagpipilian po tayo dito guys. At ang pinili ko po dito ay itong it's a personal. At dito sa baba guys, kapag plano natin mag-transact more than 500,000 pesos per month, ay i-click na natin itong may button dito sa gilid guys. At kapag wala pa tayong plano, i-skip lang natin yan guys. And then click natin itong continue. So dito sa next guys, ay dito na po tayo maglagay ng ating signature. Pipirma po tayo dito gamit ang stylus or pwede rin ang ating finger. So halimbawa po guys, ito na po. Ginamit ko na ang aking hintuturo. At kapag gusto po nating burahin guys, kapag nagkamali po tayo, ay i-click lang natin ito. Ayan. Pero kapag okay na po, i-click lang natin itong next. Here's the deal. So ito po yung nagustuhan ko dito sa Tunic guys. Dahil una, no minimum balance po siya. No dormancy fees. No minimum deposits. No account closure fees. Open up to 5 solo and group stashes. Open up to 5 times deposit accounts. Free transfers to other banks. Free virtual card. Free Tunic to Tunic transfers. And free hugs. So ngayon guys, i-click na natin itong deal. So next po guys, ay gagawa na po tayo ng password para makapag-login na po tayo sa Tunic app. At sa paggawa ng password guys ay kailangang 8 to 26 characters. At kailangang meron kahit isang special character at kahit may isang small letter, capital letter at number. At ito po yung sample ng password guys. June *0291. At pagkatapos nating makagawa guys ay isulat natin ulit dito sa baba. And then i-click natin itong continue. At ayan po guys, processing na po siya. At ayan na po, welcome to Tunic Han. Your new banking romance starts now. At ayan po guys, nakagawa na po ako ng Tunic account. So pinindot ko na itong I want to explore. So ayan po, nandito na po ako sa aking dashboard. So zero balance pa po ang aking Tunic account. So ngayon, kailangan pa nating i-verify ang ating email address para magamit natin yung mga Tunic features. At ma-unlock po ito. I-click lang natin itong verify email now. And then i-click natin itong send verification. And then mag-send po ng 6-digit verification code ang Tunic sa ating email address na inirehistro. And then dito po natin ilagay yung code. At pagkatapos nating malagyan ay automatic na po yung mag-next. At ayan po, verified na po ang ating email address. So i-click na natin itong close. At ito na po yung mga features ng Tunic Bank guys. Meron silang virtual card, debit card. Pwede din po tayong mag-savings dito guys. Meron ding time deposit. At pwede po tayong makapag-loan ng pera. At bago ko po ituturo sa inyo kung paano mag-apply ng loan dito, ay tuturuan ko muna kayo kung paano mag-request ng debit card. Para kung sakaling ma-disburse na yung niloan nating pera dito sa Tunic, ay hindi na po tayo mahirapang mag-withdraw.
So ang una po natin gawin ay i-click natin itong debit card. Let's get physical. So ang debit card sa Tonic guys ay pwede na pong gamitin sa pang payments at pang shopping. At may bayad po ang card guys, 300 pesos, 200 pesos sa card at 100 pesos sa delivery fee. At may charge daw po guys up to 250 pesos every time na mag-withdraw daw tayo sa ibang ATM bank. So ang next po natin gawin guys ay i-click natin itong confirm my address. So ngayon guys, ilagay na po natin ang ating address kung saan natin gustong ipa-deliver ang ating debit card. Tulad po ng ating country of residence, at ayan po nakalagay na po ang Philippines. At sa ating zip code, ilagay lang natin dito. At pagkatapos nating malagyan, i-click natin itong apply zip code. And then mag-autofill na po ang ating province dyan at ang ating city or municipality. And then ilagay na lang natin kung anong barangay tayo. And then dito sa baba kung anong house or unit or floor number, building, block or lot number, and kung anong street. At dito sa baba ay naka-autofill na po ang ating registered mobile number. At humingi pa ang Tonic sa ating alternative mobile number. Kung sakaling hindi makukontak itong ating registered mobile number, ay itong alternative mobile number ang kukontakin nila. At itong delivery instructions dito sa baba guys ay pwede na nating hindi fill upan ito. So i-click na natin itong next. So kailangan pa pong cash in na ng pera ang ating Tonic account guys bago po tayo didelibera ng debit card. Basta ganun lang po ang pag-request ng debit card guys. Kapag may laman na po ang ating Tonic account ay automatic na po mag-successful ang ating debit card request. I-review ko na lang sa inyo next time kung makuha ko na ang aking debit card. So ngayon balik na po tayo doon sa dashboard. So ngayon guys, tuturuan ko na po kayo kung paano mag-apply ng loan dito sa Tonic. Ang una po natin gawin ay i-click lamang natin itong box na may nakalagay na loans. Need fast cash or easy payments? Kung gusto po natin ng shop installment loan or kung gusto po natin yung mga item ang utangin natin, ay ito po ang pipindutin natin. Kaya lang ay kailangan pa po tayong pumunta sa mga stores na partner po ng Tonic at magpa-assist sa mga Tonic agent doon. At kapag pera ang uutangin natin, ay itong credit builder ang pipindutin natin. Ready, set, boost. Get the cash you need. Pay on time and boost your credit score to enjoy bigger, better future loan offers. So i-click lang natin itong count me in guys. Call me maybe. So, i-click lang natin itong got it. And then, click natin itong let's go. How much do you need? So, ilagay daw natin dito guys kung magkano daw ang gusto nating uutangin. Ang in-offer ng Tonic sa akin guys na loan amount ay mula 5,000 pesos hanggang 20,000 pesos. So, halimbawa guys, itong 5,000 muna ang hiramin ko. So, i-click ko na itong continue. So ito na po ang repayment plan ng Tonic guys. Sa 5,000 pesos raw na utangin ko, wala akong ibang pagpipili ang installment period guys or loan term, kundi 6 months lang po. At ang mababayaran ko buwan-buwan sa 5,000 pesos na utangin ko ay 1,078.84 pesos. So nang kinompute ko ito guys, itong 1,078.84 i-multiply natin into 6 is equal to 6,473.04. So ang naging tubo ng 5,000 pesos na utangin natin sa loob ng 6 months nating bayaran ay 1,473.04 lang po. Wow, okay to ah. 29.46% lang po ang interest sa 6 na buwan. So 4.91% lang po ang add-on interest rate buwan-buwan guys. At may nakalagay dito guys, actual amount may change.
So maaari daw magbago ang actual amount guys. Madagdagan pa raw ito ng 98.28 pesos kapag gusto po natin itong Pihinga Credit Life Insurance. Pero may pagpipilian naman tayo guys. Kung gusto natin itong Pihinga, i-click lang natin itong Continue with Pihinga. Katulad sa akin guys, ayoko nitong Pihinga. So ang pipindutin ko guys ay itong Proceed with an Unprotected Loan. So wala pong mabago sa aking monthly installments. And then itong no thanks ang pipindutin natin kung talagang ayaw natin sa Pihinga. Sayang lang kasi yung 98.98 pesos na madadagdag sa ating babayaran buwan-buwan. So ito na po yung loan summary guys. Loan amount na 5,000 pesos at ang aking monthly payment na 1,078.84 pesos. Ang aking installment term is 6 months. At ang monthly add-on interest rate ay 4.91%. So tama po yung computation ko guys. At may madidak pala sa ating loan amount guys. 500 pesos para sa processing fee at 19 pesos para sa documentary stamp tax. So 519 pesos lahat ang madididak sa ating inutang na 5,000 pesos. So ang matatanggap na lang natin guys ay 4,481 pesos na lang po. Parang ang laki yata ng deduction. Okay, try natin guys. Sige, okay lang. I-go ko na ito guys. So ngayon, i-click ko na itong Sweet Accept. So dito sa next guys ay may itanong pa po ang Tunic sa atin kung saan daw natin gagamitin ang ating utangin dito. So sa akin guys, dahil wala dyan sa mga choices, itong others ang pinili ko. And then, i-click natin itong next. Next po ay gustong malaman ng Tunic kung ano po ang trabaho natin. May pagpipilian pa rin tayo dito guys. At ang pinili ko dito ay itong other personal service activities. And then, click next. Next po kung anong titulo ang ating trabaho o anong role natin. At may pagpipilian pa rin tayo dito guys. At pagkatapos nating makapili ay i-click natin itong next. Next po kung anong industriya ang pinagtatrabahoan natin. At dahil wala sa nabanggit, so ang pinili ko po dito ay itong others. Next po ay ang ating marital status. And then click next. Gusto rin nilang malaman kung ilan ang anak natin. So ang nilagay ko po dito ay itong no dependents. And then click next. What is your highest educational attainment? Kung ano po ang natapos natin sa pag-aaral. So ang pinili ko po dito ay itong college undergraduate. And then click next. Next po ang ating reference contact or contact for reference. Kung sakaling hindi po tayo makukontak, ay itong mga reference contacts ang tatawagan nila. Ilagay po natin ang kanilang contact number, ang kanilang first name. Kailangan na ang contact info na ilagay natin ay nakasave na po sa ating phone book. Ito na lang ang pindutin natin para malagay natin ang kanilang contact number. And then ilagay po natin ang kanilang first name at last name. At ito po ang dapat nating ilagay ng mga contact info guys. Contact info ng ating asawa or ng ating parent. Pwede rin ating sibling, ating mga anak, co-worker or ang ating friend. Pagkatapos niya, i-click natin itong next. At dalawa pong contact reference ang kailangan nila guys. At pagkatapos natin ma-fill upan, i-click natin itong next. And then, i-double check natin ang ating current address. Kung okay na po ang ating address, i-click na natin itong yes. This is my current address. And then, ilagay po natin dito ang ating monthly income kung magkano po. So, ang nilagay ko po dito is 24,000. And then, pinindot ko itong next. And then, kailangan po natin i-update kung saan po tayo nagtatrabaho. Pagkatapos natin i-update, ay i-click natin itong update. Next po ay kailangan palang may TIN number po tayo dito guys. Dahil kung wala po tayong tax identification number or TIN, ay hindi po tayo makaproceed. Next po ay need nila yung ating backup number guys kung sakaling hindi nila tayo makukontak.
Pero kung wala po tayong ibang cellphone number, ay i-click lang natin itong skip. So sa akin, nilagyan ko na lang. Pagkatapos kong nilagyan ay pinindot itong next. At ayan po, maaari daw nilang tawagan guys yung naka-registered nating mobile number bago raw nila i-disburse yung ating niloan. At kailangan raw na nasa tabi lang po tayo ng ating cellphone. At pag-click ko nitong okay guys, may terms at conditions pa po ang Tonic na kailangan natin i-accept. So i-click na natin itong I accept and give my consent. At ayan po guys, pinaprocess na po nila ang aking loan application. At wala pang isang minuto guys ay nakuha ko na agad ang result. So ito na po yun guys. It's hard to say no to you. So nireject ng Tonic ang aking loan application guys sa unang pagkakataon. So sige lang guys, better luck next time. Expected naman na marireject ang aking application guys dahil bago pa lang po itong aking Tonic account. Kailangan ko pa sigurong gamitin yung mga iba't ibang features and services ng Tonic Bank. Katulad siguro ito ng GCash guys or ng Maya na kailangan pa nating gamitin bago tayo ma-approvean. Nanghihinayang talaga ako guys kasi napakababa po ang interest dito eh. Okay, next time guys, i-review ko lang itong Tonic Bank kung ma-approve na po ang aking loan application dito. So yan lang po muna. At least nalalaman po natin at nakikita yung repayment plan nila. So yun lang po. At sana may natutunan po kayo guys, paki-like and share na lang po sa video ito. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga videos. Goodbye. God bless us all.